Pagkatapos kong makapagtapos sa unibersidad, nang utang ako para may tayo ang nag-iisang pumping station sa Nayon. Sa loob ng 8 taon, ang pangunahing singil lang ng kuryente ang sinisingil ko para hindi matuyo ang mga taniman ng aking mga kapitbahay tuwing tag-init. Ngunit kinasuhan ako ng aking sakam na tiyuhin at isang kumpanya ng agrikultura. Maling inakusahan nila ako ng pagnanakaw ng kuryente at pag-aaksaya ng tubig at pinilit akong ipasa ang pamamahala. Pumirma ako ng isang kasunduan sa pag-alis ng pananagutan. Tinanggal ko ang gitnang motor na pagmamayari ko at pumunta sa isang kaibigan para magtayo ng isang ganap na automated na organic farm. Sa gitna ng tagtuyot, nakita ng mga taga-Nayon ang napakataas na singil sa tubig at ang mga nalalantang puno ng prutas sa gilid ng bundok, sinunggaban ang aking tiyuhin at inipit ako sa maputik na lupa. Bago ko pa man nalinas ang filter ng pump ng tubig, pumasok ang aking tiyuhin, si Inman Kang, sa pump room kasama ang isang hindi kilalang lalaki na may dalang mga opisyal na dokumento at isang piraso ng candy. Pagpasok niya, kumunot ang noo niya, at napakunot ang kanyang noo. Napakaingay naman ng makinang ito, Inyang. Ilang taon na ba ang pump na ito? Napaka-inefficient nito. Manipis na ang tubig na lumalabas, parang ihi ng bata. Sinasadya mo bang limitahan ang tubig? Kara-rating lang ni Tia Juan dala ang kanyang walang laman na balde para sumali sa pila, at nang marinig ito, nabitawan niya ang kanyang tungkod. Mataas ang aming Nayon. Ang katotohanan na ang bambang ito ay kayang magtaas ng tubig ay isang tagumpay na. 8 taon. Pangunahing singil lang ng kuryente ang aking sinisingil. Pasensya na. Bubuksan ko na ang tarangkahan ng sluice. Tigilan mo na ang mga kwento. Sinasabi mong naninangil ka lang ng kuryente dahil 60 yuan ang binayaran ko noong nakaraang buwan. Masasabi mo bang wala kang pinakialaman? Hindi ka nagnakaw ng tubig para ibenta sa kalapit na Nayon. Ang iyong taniman ng mga halaman ay nasa pinakamataas na tuktok, at nangangailangan ito ng maraming kuryente para magbomba ng tubig. Ang mga talaan ng kwenta ay nakapaskil sa dingding. Tingnan mo mismo ang mga iyon. Hindi ko maintindihan ang iyong mga pekeng kwenta. Ang alam ko lang ay niloko mo ang pera ng mga taga-Nayon. Makinig kayo sa akin, lahat. Ito ang Manager 1 Nanogram Green Garden Agricultural Company sa lungsod. Sabi niya, kung ibibigay nila ang lumang bambang ito sa kanyang kumpanya para sa pamamahala, agad silang mag-upgrade sa smart irrigation ng libre. Lumapit ang mga matatanda at babaeng naghihintay na may mga balde nang marinig nila ang kaguluhan. Tumikim si Manager Han. Mga minamahal na kapitbahay, ang modernong agrikultura ay patungo sa precision drip irrigation. Dapat ay matagal nang napalitan ang lumang kagamitang ito. Ibigay ninyo ito sa amin, at papalitan namin ang lahat ng libre. Mababayaran ninyo ang inyong tubig mula sa bahay gamit ang inyong mobile phone. Si Tia Juan, na kanina pa nakangiti sa akin nang marinig ang libreng upgrade, ay kumurap. Nagsimulang magbulungan ang ibang mga taga-Nayon. Libreng upgrade. Ang ganda. Oo, masyadong luma na ang bomba ni Inyan. Minsan ay pinuputol pa nito ang kuryente. Nakita na ni Inyan ang mundo. Tiyak na gusto niya ang pinakamabuti para sa Nayon. Hindi niya kami susubukang linlanggan. Tiningnan ko ang mga pamilyar na mukha, ang mga kapitbahay na ang mga linya ay inayos ko sa malakas na ulan noong hating gabi para iligtas ang kanilang mga puno ng prutas. Nakita kong nagbago ang kanilang mga ekspresyon mula sa pagdududa patungo sa inaasahan, at maging sa kanilang mga tingin sa akin, may bahid ng kawalan ng tiwala at paghamak ang lumitaw. Nanlamig ang kamay na may hawak ng susi. Kinabukasan, bago magbukang liwayway, bago pa man ako makabangon sa kama, tumunog ang loudspeaker ng bayan. Ang aking tiyuhin na si Inmensa, na seryosong nagsasalita gamit ang loudspeaker, ay tinawag ang buong Nayon sa asembleya. Ang paksa ay ang pag-alis kay Inyan sa pwesto at pagtanggap sa modernisasyon. Pagdating ko sa assembly hall, puno na ang patio. Ang aking tiyuhin, na nakatayo sa hagdanan na may hawak na tumpok ng mga nakalimbag na dokumento, ay nagsabi, "Mga kapitbahay, ang tubig ang dugo ng ating Nayon. Hindi natin maaaring hayaang makuha ito ni Inyang at sipsipin tayo ng tuyo." Lumapit din ang pinuno ng Nayon, ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran. "Inyang, nakikita mo na ang iniisip ng mga tao. Panahon na para sa modernisasyon ng agrikultura. Kailangan mong isipin ang kabutihang panlahat. Isa pa, sabi ng tiyuhin mo, kung hindi mo ibibigay ang susi,
hindi maglalakas loob na pumasok ang kumpanya ng Green Garden dahil sa takot na baka sabotahehin mo sila. Punong Bayan, sa loob ng 8 taon, nang masira ang kagamitan, ako mismo ang nagbayad para sa mga pyesa. Nang tumulo ang mga tubo, lamusong ako sa nagyayelong tubig sa gitna ng taglamig para ayusin ang mga ito. Wala akong natanggap kahit isang sentimo mula sa mga subsidyo ng Nayon, at ngayon gusto na nila akong palayasin. Nagbabago na ang panahon. Mayroon silang teknolohiya ng isang malaking kumpanya. Bakit ka magpapakamatay? Huwag kang mag-alala. Huwag kang matigas ang ulo. Tiningnan ko ang daan-daang tao sa looban. Walang lumabas para magsalita sa akin. Depensa. Kahit ang tiyahin ko, na pumupuri sa akin kahapon dahil sa pag-aayos ng bomba, ay hindi lumingon sa gilid. Lubos akong nadismaya sa lugar na ito. Kinuha ko ang isang dokumentong isinulat ko kagabi, isang voluntaryong pagbibitiw at paghahati ng mga ari-arian, mula sa aking bulsa at inilagay ito sa mesa ng pinuno ng Nayon. Ayos lang kung gusto mong ibigay ko ito, dahil iniisip ng lahat na ako ay tiwali at maayos ang kumpanya. Pirmahan mo at ilagay ang iyong fingerprint dito. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa akin ang supply ng tubig ng Nayon, Inan. Mula ngayon, tagtuyot o baha, buhay man o patay, hayaan nating harapin ng bawat isa sa atin ang ating sariling kapalaran. Narito, dito. Pipirma tayo. Huwag mong isipin na uubo ang buong Nayon kung wala ka. Siya ang unang naglagay ng kanyang pulang fingerprint, pagkatapos ay pumila ang kanyang pangalawang pinsan, si Tiyahan, at ang buong Nayon. Sa takot na ang pagkaantala ay pipigil sa kanila na makuha ang kanilang libreng smart upgrade, pumirma sila ng sunod-sunod ng may sigla. Nang makita ang mga papel na natatakpan ng pulang fingerprint, biglang nabasag ang mabigat na bato sa aking puso, napalitan ng isang pakiramdam ng lubos na ginhawa. Itinago ko ang kasunduan, tumalikod, at naglakad patungo sa pump room. Sinundan ako ng tiyuhin ko at ng isang grupo ng mga tao na parang magnanakaw. Binuksan ko ang pinto ng pump room, kumuha ng wrench, at dumiretso sa likod ng engine room habang nakatingin ang lahat na nagtataka. Binura ko ang high-pressure pulse generator na konektado sa main pump. Iyon lang ang mahalagang bahagi ng lumang pump na kayang mag-angat ng tubig pataas sa bundok sa likod nito. Ito ay pribadong ari-arian na binili ko sa mataas na presyo sa tulong ng mga koneksyon, pero lagi nila itong napagkakamalang lumang makina. Nang makita ito ng pinsan ko, sumigaw siya sa takot, "Mag-ingat ka, sisirain ito ni Inyang. Pigilan mo siya. Huwag mong hayaang kunin niya ang communal property ng Nayon." Nagtakbuhan ng ilang taga-Nayon para harangan ang pinto. Ngumiti ako ng sarkastiko at kinuha ang invoice para sa makinang binili ko mula sa aking backpack, kasama ang liability waiver. "Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo," sabi ko, "binili ko ang makinang ito gamit ang sarili kong pera, 80,000 rubles. Malinaw na nakasaad dyan sa invoice. Nakasaad din sa kasunduan na kukunin ko ang aking mga personal na gamit. Ang pump room at ang mga tubo na gusto mo. Hindi ko pa nagagalaw kahit isang tornilyo. Natahimik ang buong lugar. Namumutla ang mukha ng tiyuhin ko, pero nang makita ang papel na may itim na tinta, hindi siya makapagsalita. Nang matanggal ko ang luma at basang-basang motor na iyon mula sa base ng pump room, pinagpapawisan na ako ng husto. Bagamat mukhang sira-sira at basag ang motor na ito sa labas, naiintindihan ito ng mga nakakaalam. Isa itong hypo-red industrial motor na may first generation pure coil na tanso. Noon, para magbomba ng tubig mula sa bangin hanggang sa pinakamataas na taniman ng prutas sa Nayon, naghanap ako ng mga pamilihan ng mga gamit na kagamitan sa 3 lungsod. Gumasta ako ng eksaktong 80,000 rubles para maibalik ito sa loob ng 8 taon. Gaano man ka-unstable ang boltahe, gaano man katagal akong magbomba ng tubig, hindi kailanman nasira ang lumang motor na ito. Ang motor ay may bigat na mahigit 200 kilo. Hindi ko ito kayang igalaw ng mag-isa, maaari ko lang itong i-slide sa mga tabla papunta sa kama ng pickup truck. Nasugatan ng magaspang na lubid ng tubo ang aking palad. Tumulo ang pawis sa aking mga mata at nanunuot sa mga ito. Instinctively, itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa gate. Ilang dosenang taga-Nayon mula sa aming bayan ang nagtipon sa bakanteng lote sa harap ng pasukan. Sina Tiyahan, Tiyuhan, at ang mga pamilyar na mukha na ang mga tubo ng irigasyon ay nagboluntaryo kung ayusin noong hating gabi.
Lahat ay nakatayo sa lilim ng malaki at lumang puno ng balang. Walang tumulong sa akin, kahit isang magalang na pamamaalam. Lahat sila ay nakatakip ng kanilang mga ilong na parang takot na mabahiran ng malangis na amoy ng aking katawan. Ang kanilang mga tingin ay nagpapakita ng hindi nababakas na paghamak at pag-iingat. Sa sandaling iyon, itinaas ni Inman ang kanyang telepono at sinimulan akong i-record ng walang tigil. Nako, Ini, dahan-dahan lang dyan. Huwag mong saktan ang likod mo sa basurang yan. Tingnan mo ang lahat. Ito ang dating hari ng tubig ng ating bayan. Nilinlang niya tayo sa loob ng 8 taon gamit ang isang scrap industrial engine. Lahat ay amoy segunda manong langis ng makina. Paano ito magiging mabuti para sa ating mga puno ng prutas? Ang tubig na ibinobomba ng makinang ito. Hindi nakakapagtaka na hindi maganda ang benta ng ating mga prutas nitong mga nakaraang taon. Nandito ang ugat ng lahat. Tama si Mankan. Tiyak na may mabibigat na metal ang tubig. Panahon na para palitan ito. Kahit ang ingay ng lumang makinang iyon ay nakakainis sa akin. Ayaw niya akong hayaang umidlip. Sabihin mo sa kanya na maligo agad. Nakakainis na makita siyang ganyan. Si Tio Inmanken, na ang mga kamay ay nasa likod, ay lumabas mula sa karamihan na parang isang general na katatapos lang manalo sa isang malaking labanan. Ngayon ay sadyang nagsuot siya ng mga bagong damit na may malalaking bulsa, halos hindi mo makita ang mga balangkas ng ilang pakete ng wazi. Ito ay suhol mula sa Luyuan Agricultural Company. Kakabigay lang nila nito sa kanya para sa kanyang mga pagsisikap sa promosyon. Aba, Mankang, tumigil ka na sa pagre-record. Sabihin mo sa kanya na umalis agad. Ini, hindi naman sa pinapuna ka ng tiyuhin mo, pero matigas ang ulo mo. Wala ka na sa panahon. Bukas, ang Luyuan Agricultural Company ay magdadala ng mga makabagong matalinong kagamitan mula sa lungsod, na may ganap na hindi kinakalawang na asero na bomba at multi-layer deep filtration. Ang tubig ngayon ay hindi lamang magiging mas malinis at mas masustansya kaysa sa ginawa ng iyong lumang makina, ngunit dahil sila ay isang malaking kumpanya na may pinag-isang pamamahala, kahit ang singil sa tubig ay kalahati na lamang ng presyo ng iyong inaasahang gastos. Mga kapitbahay, mula ngayon, ang tubig na ginagamit natin sa nayon ay magkakaroon ng parehong pamantayan ng purong tubig na iniinom ng mga nasa lungsod. Hindi na ninyo kailangang pumunta ng hating gabi para panoorin ang switch. Ang lahat ay kontrolado sa isang click lang sa inyong mobile phone para automatikong mag-irrigate. Ano ang tawag dito? Ito ay tinatawag na Internet of Things-based agriculture. Malapit nang yayaman ang ating nayon. Nang marinig ng mga taga-nayon kung gaano kahusay ang paglalarawan ng tiyuhin, hindi mapigil ang ngumiti ang mga ito. Sa kanilang mga mata, tila nakikita na nila ang mga puno ng prutas sa taglagas na puno ng mga gintong piraso. Isang walang tiyagang binata ang dumura sa harap ng gulong ng aking truck at hinimok akong umalis. Para hindi maantala ang pagpasok ng mga sasakyang pangkonstruksyon mula sa malaking kumpanya papunta sa nayon. Pinunasan ko ang kalawang sa aking mga kamay, tiningnan ang mga taong ito na nag-iisip na sila ay napakatalino, at nanlamig ang aking puso. Ang kasunduan sa pagwawaksi ng pananagutan ay nasa itim at puti sa komite ng nayon. Mula ngayon, kung yumaman ka o hindi ay wala akong kinalaman. Ine. Malamig kong banibitawan ang mga salitang ito. Binuksan ko ang pinto ng kotse, pinaandar ang accelerator, at iniwan ang mapangotsiyang tawanan ng aking tiyuhin at ng mga taga-nayon. Pagkatapos kong lisanin ang kawawang libis na iyon, dumiretso ako sa bahay ng isang matagal ko ng kaibigan. Alam kong ang lumang makinang pang-industriya na hawak ko ay itinuturing na scrap metal ng iba, ngunit kung ito ay mapunta sa kamay ng isang taong tunay na nakakaintindi ng agrikultura, ito ay isang kagamitan na makapagliligtas ng buhay. Gumugugol ako ng 3 buong araw sa pag-ikot sa bahay ng aking kaibigan hanggang sa wakas ay nakahanap ako ng isang malaki at hindi pa napapaunlad na lote ng lupa, mahigit 100 mo, mga 6.7 hektarya. Napakamura ng pagrente ng lupang ito dahil sa isang dahilan. Pangalawa, napakalalim ng water table dito. Ang mga normal na domestic agricultural water pump ay hindi kayang kumuha ng tubig, kahit na makakuha sila ng kaunti, kakaunti lang ang dami, hindi man lang sapat para patubigan ang 100 metro kwadrado ng lupa. Lahat ng mga umupa nito noon ay nabigo dahil hindi nila malutas ang problema sa tubig.
Nawala ang lahat ng kanilang kapital at umalis na nakayuko. Pero wala akong pakialam. Ang unang ginagawa ko pagkatapos kong popahan ang lupa ay ang magbayad sa isang drilling crew para maghukay ng malalim na balon. Pagkatapos ay mahigpit kong inilalagay ang luma at puno ng grasa na motor sa base sa sandaling ion ko ang switch. Umugang ng malakas at malalim ang motor, parang isang halimaw na kakagising lang. Pagkatapos, isang agos ng tubig na kasing kapal ng braso ng isang matanda ang biglang bumuhos mula sa 12-dosenang metro sa ilalim ng lupa. Kung sapat ang tubig, madali na ang iba pa. Gamit ang 8 taon ng karanasan sa pagsasaka na naipon ko at gamit ang isang high-powered na sistema ng irigasyon, nagtatanim ako ng mga dekalidad na organikong seresa at mga ubas na sini muscat sa murang pulang lupang ito. Ang buhay ko ay umuusad na parang mabilis na sumulong, patungo sa masaganang ani araw-araw. Samantala, ang nayon ay nalubog sa isang huwad na pagmamadali ng modernisasyon. Ang Luwan Company ay nagdala ng isang bago at kaakit-akit na bomba na may makintab na hindi kinakalawang na asero na nababalutan ng makukulay na Internet of Things sticker. Mayroon din itong malaking LCD touchscreen na mukhang 100 beses na mas maganda kaysa sa aking lumang bomba. Ang aking tiyuhin, bilang siyang nagdala ng puhunan, ay biglang naging pinakasikat na tao sa nayon. Upang makuha ang kanyang suporta bilang isang lokal na awtoridad, hindi lamang siya binigyan ng Luwan Company ng malaking komisyon kundi iginawad din sa kanya ang maliliit na proyekto sa paglalagay ng tubo sa nayon. Noong panahong iyon, ang aking tiyuhin ay nasa tugatog ng kanyang kapangyarihan. Araw-araw siyang naglalakad sa nayon dala ang kanyang maliit na portfolyo ng mga proyekto, kumikilos na parang isang pangunahing kontratista, gamit ang perang kinita niya mula sa pagbebenta ng dugo ng nayon. Bumili siya ng maraming pulang ladrilyo at semento at sinimulang ayusin ang pagtatayo ng isang 3 palapag na bahay na may malaking terasa sa pinakanakikitang lugar sa sentro ng bayan. Ang mga taga-nayon, na nakasabit ang mga asarol sa kanilang mga balikat, ay masayang nakatingin sa mga bagong itim na plastik na tubo na nakalagay sa mga bukid. Kapag pinipisil, malambot ang pakiramdam nila, ang mga dingding ay singnipis ng papel. Ngunit ayon sa aking tiyuhin, ito ay materyal na polymer na pang-eroplano. Lahat sila ay nangangarap na yumaman, iniisip na maaari nilang tamasahin ang mura at malinis na tubig tulad ng sa lungsod ng walang pakialam sa mundo. Ngunit hindi nila alam na sa mundong ito, ang mga bagay na tila libre ay palihim na tumaas ang presyo. Ang pangarap ay winasak sa unang buwan pa lamang na kailangan nilang magbayad para sa tubig. Sa katapusan ng Mayo, sa kritikal na panahon kung kailan namumulaklak at nahinog ang mga puno ng prutas, ang pangangailangan para sa tubig ay patuloy na lumago. Ang kolektor mula sa kumpanyang Luyuan ay naghanda ng mesa, walang habas na umupo sa patio ng komite ng bayan, at naglagay ng karatula na may QR code para sa pagbabayad sa tabi niya. Paunawa sa mga taga-nayon, mangyaring pumunta sa komite ng nayon upang bayaran ang singil sa tubig ngayong buwan at i-activate ang inyong Smart IC card. Upang maiwasan ang pagkaantala sa normal na irigasyon, si Tia Juan ay isa sa mga nauna. Hawak niya ang ilang gusot na perang papel, ang mukha ay nakasimangot pa rin dahil sa masayang ngiti ng isang taong nag-iisip na nakakuha siya ng baritilyo sa kanyang lote sa gilid ng bundok. 2 mo lang ang mayroon ako kada buwan, noong si Ini ang namamahala. Dati ay mga 12 o 13 yuan ang binabayaran ko para sa kuryente. Sabi ng kapatid mo, si Mankan, kalahati lang ng mura ang dekalidad na tubig na ito kumpara dati. Ngayon ay 10 yuan ang binabayaran ko. Sapat na ba iyon para sa buwang ito? Ang collector ay isang binata na may kulay dilaw na buhok. Hindi man lang siya tumangala, ngumunguya ng chewing gum. Kinuha niya ang card ni Tia Juan, ini-swipe ito sa makina, at tumunog ito. Pagkatapos ay nagtap siya ng ilang beses, at ang makina ay naglabas ng resibo na mahigit 1 metro ang haba. Napakagaling mo talaga, di ba? Narito ang iyong bayarin para sa buwang ito. Ito ay 248 yuan sa kabuuan. Magbabayad ka ba gamit ang QR code o cash? Kung hindi mo mababayaran ang buong halaga, puputulan namin ang iyong tubig bukas. Agad na natigilan si Tia Juan sa ngiti. Muntik nang mahulog sa sahig ang ilang perang papel na hawak niya. Akala niya ay nagkamali siya nang narinig. Nanghina ang kanyang mga binti, at muntik na siyang matisod. Magkano? Magkano ang sinabi mo? Mahigit 240 po. Bata, nagkamali ka siguro sa decimal point.
Niloloko mo ako. 2 mo lang ng lupa ang pagmamay-ari ko, at kailangan kong magbayad ng daan-daang yuan para sa tubig. Sigaw ni Tia Wan ng buong lakas, at natigilan ang lahat ng mga taga-nayon na nakapila. Umikot ang mga mata ng batang may blonde na buhok at naiinip na itinuro ang bayarin na puno ng mga singil gamit ang kanyang panulat. Ginang, kahit hindi po kayo marunong magbasa, kailangan po kayong maging makatwiran. Nakasulat po lahat sa itim at puti. Tingnan ninyo ang unang item. Mura ang pangunahing singil sa tubig, 1 lang kada tonelada, mas mura kaysa sa sinisingil ng Talenye na iyon, di ba? Pero moderno itong smart network, hindi lang tubig ang binabayaran ninyo. Pangalawang item, buwan ng bayad sa serbisyo ng Smart Platform Network, 30 yuan. Pangatlong item, depreciation ng tubo at pang-araw-araw na maintenance fee, 80 yuan kada buwan. Pang-apat na item, dahil nasa kabundukan ng nayon, may tiered sharing sa mga gastos sa kuryente para sa pagbomba. Bukod pa rito, nariyan ang bayad sa pagrente ng smart meter at ang bayad sa pagdaragdag ng trace element. Kung pagsasama-samahin ang lahat, ang presyong ito ay at kasama na ito sa subsidiya sa agrikultura na ibinibigay ng aming kumpanya. Shanggui, hindi po dapat kayo pumirma gamit ang inyong fingerprint. Zangwei, huwag mong i-swipe ang card. Tumigil ka, nasa sarili mong lupa ang gripo. Sino ang nagpilit sa iyo na gamitin ito? Ang mga salitang ito mula sa batang may blonde na buhok ay parang isang malakas na sampal sa buong nayon. Kumalat ang balita na parang apoy sa buong nayon. Natigilan ang lahat. Dati, noong ako ang namamahala, ako mismo ang bumili ng motor, ako mismo ang nag-ayos ng mga tubo, at ako lang ang naninangil. Ang kuryente para sa pagbomba ay puro, ayon sa singil ng State Grid, nang walang dagdag na kahit 1 sentimo para sa mga karagdagang gastos. Ngayon ay dumating ang kumpanyang Luyuan at ginamit ang paboritong paraan ng kapital, mga itemized na singil at mga nakatagong surcharge, na nagdaragdag ng lahat ng uri ng mga inimbentong bayarin sa serbisyo. Sa huli, para sa parehong lawak ng lupa, ang gastos ay dumami ng 12 beses. Sumabog ang nayon. Galit na galit ang bawat taga-nayon. Ang mga babaeng taga-probinsya na karaniwang nagtatalo ng kalahating oras sa palengke para sa ilang sentimong halaga ng mga gulay ay ngayon ay nagdurugo na sa galit. Daan-daang tao ang nagsiksikan sa sentro ng bayan at pinalibutan ang 3 palapag na bahay ng aking tiyo Inman K. Inmang, na ginagawa pa rin. Sus Mariosep, lumabas ka at harapin kami. Hindi ba't sinabi mong kalahati lang ang presyo? Tapos ngayon ay bibilhin mo ang malaking mansyon mo gamit ang perang galing sa benta ng lupa. Nakikipagsabuatan ka ba sa kumpanyang iyon para mandaya? Nasa ikalawang palapag si Tio Inmenken ng mga sandaling iyon, nakatanaw sa kanyang malaking terasa. Nang makita ang mga taong nagkukumpulan sa ibaba, mabilis niyang inayos ang kanyang damit at naglakad ng may pagmamalaki. Sa totoo lang, nakakaramdam din siya ng kawalan ng kapanatagan dahil ngayon lang niya nalaman ang bayad sa kumpanya, pero tinanggap na niya ang 50,000 na suhol, kaya't patuloy na lang siyang nagsisinungaling ng walang kahihiyan. Ano ba ang pinagkakaguluhan? Lahat kayo ay may ganitong kaikli ng pananaw. Isa itong malaking kumpanya sa probinsya. Ang mga bomba na gawa sa hindi kinakalawang na asero, ang mga tubo sa bukid, magkano ang perang namuhunan nila noong una? Hindi nila kailangang bawiin ang mga gastos dahil nakatuon lang sila sa singil sa tubig na nasa harap nila. Kailangan nilang mag-isip ng malaki. Ang kanilang tubig ay naglalaman ng mga sustansya. Dumaan ito sa high-tech na pagsasala. Iyan ang tinatawag na pamumuhunan. Gumagastos pa sila ng ilang daang yuan sa tubig ngayon, ngunit sa taglagas, kapag lumaki at kumikinang na ang mga prutas at ibinebenta na nila ito sa malalaking supermarket sa lungsod, kikita pa sila ng 3 hanggang 5 yuan kada kilo. Ano ba ang mga kaunting gastusin sa tubig na iyan? Malamang ay ilang beses na nila itong nabawi, o 10 beses pa nga. Kung ititigil nila ang pagbabayad ng tubig dahil sa maliit na halagang ito, ang bunga ay magiging kasing laki ng walnut. Iyon ay ang kanilang sariling kawalang malay. Natakot ang mga taga-nayon sa sinabi ng tiyuhin. Kalahating totoo, kalahating mali, bagaman sa kaibuturan ay labis silang nasaktan. Nang makita ang mga tubo na nakalagay na sa lupa at naisip ang nilagdaang kontrata, wala silang paraan. Total, ang lumang bomba ay natanggal na, at ang balon ay tinatakan na ng kumpanyang Luyuan. Walang lunas.
Kailangang magngingit-ngit ang lahat at lunukan ang kanilang pait. Para makatipid ng tubig, sinimulan ng mga taga-nayon ang pagrarasyon ng kanilang konsumo, ang irigasyon na dapat sana ay malalim. Ngayon ay 10 minuto lang sila ng ahas na buksan ang tubig para lang mabasa ng kaunti ang lupa, at pagkatapos ay kukunin na nila ang kanilang card. Dati, nagbabayad sila kada 10 araw, ngayon ay pinahaba nila ito sa 15 o 20 araw pa nga. Hindi nagsisinungaling ang mga puno ng prutas. Kung walang sapat na tubig, ang mga dahon, na dapat sanay sariwa, ay nagsimulang manilaw at matuyo. Ang maliliit at malambot na bunga, nang umabot sa laki ng isang barya, ay tumigil sa paglaki. Ang buong nayon ay nalubog sa isang kapaligiran ng pang-aapi at pagkabalisa. Maaari lamang silang manalangin ng tahimik para sa mas malakas na ulan ngayong taon, upang makatipid sa mahal na singil sa tubig. Ngunit hindi nila alam na ang langit ay walang awang. Ang normal na panahon ay malapit nang masira ang buong nayon dahil sa isang siglong tagtuyot. Noong kalagitnaan ng Hulyo, dumating ang walang kapantay na tagtuyot sa tag-araw. Sa loob ng 45 buong araw, walang kahit isang patak ng ulan ang bumagsak. Ang batis ng nayon, na dating ginagamit sa paglalaban ng mga damit, ay natuyo na 2 linggo na ang nakalilipas, na nag-iiwan lamang ng isang bitik na kama. Maging ang mga igat ay naging mga tuyong bangkay. Sa ibang mga taon, ang panahong ito ng taon ang kritikal na panahon para mamunga ang mga puno ng prutas. Hindi sila maaaring lumipas ng isang araw nang walang tubig. Ngunit ngayong taon, dahil sa labis at patas na bayarin ng Luyuan Company, walang taga-nayon ang nang-ahas na magdilig ng malaya. Ang unang nagdusa ay si Tia Juan, na ang lupa, 2 ektarya sa gilid ng burol, ay bumuhay sa kanyang buong pamilya. Ang mga dahon ay dilaw at kulot sa mga gilid. Sa paghipo, ang mga ito ay nadurog at naging alikabok. Ang mga berdeng prutas, na dapat sana ay kasing laki ng mga walnut ngayon, ay kulubot na parang isang patong ng lumang balat na nakabalot sa hukay. Sa kaunting paghipo, ang mga ito ay nahulog sa lupa. Si Tia Juan ay bumagsak sa nagliliyab na lupa, hinampas ang kanyang mga hita, at humagulgol ng malakas. Tapos na. Wala na ang lahat. Diyos ng langit, sinusubukan mo ba kaming patayin? Ito ang pera para sa dialysis ng aking asawa noong ikalawang kalahati ng taon at ang matrikula ng aking apo para sa high school sa nayon noong taglagas. Para makabili ng pataba, may utang pa ako sa bangko ng 20,000 yuan. Kung hindi ko na sila didiligan, kung mamamatay ang mga punong ito sa uhaw, ang aking buong pamilya ay walang magagawa kundi ang magbigti. Ang pag-iyak ni Tia Juan ay parang isang senyales, na ganap na sumisira sa psikolohikal na depensa ng nayon. May sumigaw mula sa pasukan ng nayon, hindi ko na kaya. Kahit na nalugi na ako sa pagbabayad ng irigasyon, kailangan ko munang iligtas ang mga puno. Daan-daang pamilya ang tumakbong parang baliw patungo sa kani-kanilang mga taniman ng prutas, namumula at namamaga ang kanilang mga mata. Gayunpaman, inilabas nila ang smart card na dating itinuturing nilang simbolo ng mataas na teknolohiya at, nang nanginginig ang mga kamay, itinapik ito sa mambabasa. Ang tunog ng mga baraha ay walang humpay na umalangaw sa mga tuyong burol. Daan-daang balbula ang sabay-sabay na pinaikot sa kanilang pinakamataas na antas ng mga desperadong taga-nayon. Nakatitig ang lahat sa mga itim na plastik na straw sa lupa, naghihintay na damaloy ang mahalagang tubig na mayaman sa sustansya, ngunit tanging mga mahinang sirit lamang ng hangin ang lumabas mula sa mga tubo. Pagkatapos, ang balbula ay nagbuga ng 2 jet ng dilaw at mabuhanging tubig at pagkatapos ay tuluyang tumigil. Walang ni isang patak ng tubig ang lumabas. Anong nangyari? Ang tubig. Kakarga ko lang ng 800 yuan sa aking card. Bakit walang presyon sa aking mga tubo? Kahit hangin ay walang lumalabas. Ang mga taga-nayon, na parang mga langgam na balisa sa paligid ng isang mainit na palayok, ay iniwan ang kanilang mga asarol at tumakbo patungo sa pangunahing silid ng bomba sa paanan ng burol. Bago pa sila makarating, naamoy nilang lahat ang isang napakanakasusuka at nasusunog na amoy. Ang nakakasukang amoy ng natunaw na insulasyon ng kawad ng kuryente ay pumuno sa bago at kaakit-akit na silid ng bomba. Ang bomba ng Luyuan Company, na may kumikinang na pambalot na aluminum alloy, ay naglalabas ng nakakairitang amoy. Ang buong makina ay sobrang init kaya't parang may alon ng init na nararamdaman habang papalapit ka. Dati, noong ako ang namamahala,
Ang industrial motor na iyon na may purong copper coils, na ipinagmamalaki ang mataas na lakas at torque, ay kayang magbomba ng malalim na tubig sa lupa papunta sa tuktok ng burol kahit na sabay-sabay na buksan ng buong nayon ang kanilang mga balbula upang patubigan ang daan-daang ektarya. Ngunit ang Luyuan Company, sa hangarin nitong bawasan ang mga gastos at i-maximize ang kita, ay nagdala ng tinatawag na high-tech pump na ito, na walang iba kundi isang produktong hindi maayos ang pagkakagawa na may labis na overrated na power rating. Karaniwan, kapag ang isang dosenang kabahayan ay nagpapalitan ng patubig, halos hindi nito kayang gawin, ngunit ngayon, dahil daan-daang balbula ang sabay-sabay na nakabukas, biglang tumaas ang presyon sa network ng tubo. Ang substandard na bombang ito ay direktang gumagana sa ilalim ng matinding overload. Mabilis kong pinatay ang main circuit breaker. Mabilis na pinutol ang kuryente. Sisabog na ito. Ngunit huli na ang lahat. Isang mahina at marahas na pagsabog ang umalangaw mula sa loob ng pump room. Pagkatapos, isang serye ng nakasisilaw na asul na electrical sparks ang sumabog sa itim na usok. Ang mamahaling bomba na iyon na tinangay ni Tio Inman Kang ay tuluyang nawasak. Nawasak din ang pag-asa ng daan-daang pamilya sa nayon. Kinabukasan, napakaaga, ang regional manager ng Luyuan Company, si Mr. Wan, ay dahan-daang dumating sa nayon sakay ng isang bagong itim na sedan. Sinipa niya lang ang mga labi ng bomba gamit ang kanyang makintab na sapatos na katad. Lumapit si Tio Inman Kang na parang nakikita niya ang kanyang ama. Manager Han, sa wakas ay dumating ka na. Biglang sumabog ang makinang ito kahapon. Hindi ito makapagbomba ng kahit isang patak ng tubig. Tingnan mo, sa tagtuyot na ito, hindi na makapaghintay ang mga puno ng prutas. Pakiusap, magpadala ang kumpanya ng isang pangkat ng mga inhinyero at magdala ng bagong makina para palitan ito. Palitan ang makina. Inmang, may problema ka. Basahin mo ang manual. Nang ibigay sa iyo ng kumpanya ang mga card, 2 beses ka naming binalaan na ang kagamitang ito na may katumpakan ay hindi dapat patakbuhin ng sabay-sabay sa ilalim ng labis na karga. Iyan ay isang seryosong ilegal na operasyon. Ito ay isang malisyosong pinsala sa bahagi ng gumagamit. Sinira mo ang isang matalinong Internet of Things device na nagkakahalaga ng mahigit $100,000 at ngayon gusto mo itong palitan ng libre ng kumpanya. Sa tingin mo ba ay isang gawa ng kawang-gawa ito? Nang marinig ito, nagwala ang mga taga-nayon. Parang tayo mismo ang sum-iron ito. Sa tagtuyot na ito, lahat ay nangangailangan ng irigasyon. Dati, gamit ang lumang bomba ng Inyay, daan-daang pamilya ang nakakapagbomba ng sabay-sabay, at hindi ito nasira. Malinaw na peke at mura ang makina mo. Tama, malaki ang binayaran namin para sa maintenance, at ngayon ay nasira na ang bomba. Bakit hindi mo na lang ipaayos para sa amin? Tumahimik ka. Gusto mo ba akong kausapin tungkol sa batas? Sige, kumilos tayo ayon sa kontrata. Ang kagamitan ay nasira ng sarili mong ilegal na operasyon. Kung gusto mong maibalik ang tubig, una, ang buong nayon ay dapat magbayad ng kabayaran para sa nasira na bomba at ang gastos sa pagbili at pag-install ng bago, 30,000 sa kabuuan. Pangalawa, para maiwasan mong sabotahehin muli ang kumpanya at magdulot ng pagkalugi, ang tinatayang bayad sa tubig para sa ikalawang kalahati ng taon, ang bayad sa pagpapanatili ng website, at ang bayad sa serbisyo ng online platform, 20,000 sa kabuuan. Ang bayad ay dapat gawin ng maaga at sa isang hulugan sa account ng kumpanya, 50,000 sa kabuuan. Opisyal na bank transfer. Pagdating ng pera, papalitan ang bomba. Kung kahit isang sentimo ay mawala, maghintay ka lang. Lahat ng puno ng prutas sa bundok ay puputulan para panggatong. 50,000. Ang mala-astronomikong figurang iyon, na parang isang di nakikitang bundok, ay mabigat na nagpabigat sa puso ng lahat ng mga taga-nayon, na naglubog sa lugar sa isang nakamamatay na katahimikan. Ang napakataas na singil sa tubig nitong mga nakaraang buwan ay nakaubos na ng kanilang maliit na ipon. Ngayon, may utang pa sila sa mga tindahan para sa mga pestizidyo at pataba. Hindi sila makapag-ipon kahit 5,000, gaano man karami ang kanilang ari-arian. Gerang, ito ba ang pagkukumpuni ng bomba o ito ang pumapatay sa amin? Noong pinirmahan namin ang kontrata, hindi ganoon ang nangyari. Tiniyak sa amin ni Brother Manka na ang kanyang malaking kumpanya ay may serbisyo pagkatapos ng benta at aayusin nila ang kagamitan kung masira ito. Ilang taga-nayon ang tumingin kay Inman.
Siya rin ay nagsimulang magpanik. Ang kanyang taniman ng prutas ang pinakamalaki. Dahil sa kawalan ng tubig, nawalan siya ng libu-libong puno araw-araw. Inalis ang kanyang kahihiyan, hinawakan niya ang manggas ni Manager Han. Manager 1, Lauhan. Noong sabay tayong kumakain, hindi tulad ng sinabi mo. Binili mo ang kagamitang ito. Bumili ka ng mura para makuha ang diferensya. Paano mo masisisi ang mga kapitbahay? Niloloko mo ba ako? Niloloko ka. Biglang binitawan ni Manager Hang ang kamay ni Inman. Kumuha siya ng isa pang dokumento mula sa kanyang briefcase, ang orihinal na kontrata na may pulang fingerprint, at inihagis ito ng diretsyo sa mukha ni Inman Cage. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan. Ang iyong mahal na si Inman Khan, upang makuha ang 100,000 na komisyon sa promosyon na ibinibigay sa kanya ng kumpanya, ay kusang loob na inialok ang kanyang sarili bilang isang joint and several guarantor. Bukod pa rito, pinirmahan niya ang dual contract na ito. Malinaw na nakasaad ito sa Clause 7, Subclause 3. Kapag nasira ng komunidad ang kagamitan sa pamamagitan ng ilegal na operasyon at hindi na makabayad ng kabayaran, may karapatan ang Luyuan Company na direktang humingi ng tawad sa guarantor, si Inman Ken. Total. Nang marinig ito, daan-daang mga mata, na dating puno ng kawalan ng pag-asa, ang nakatitig kay Inman Cage. Ang mukha ni Inman Man ay namutla na parang isang kumot. Nanginginig siya na parang salan. Noon, ang tanging inaalala niya ay ang pagtanggap ng 100,000 na pera para sa pagpapatayo ng kanyang bahay, nang hindi man lang binabasa ang mga sagnay ng kontrata, at masayang inilagay niya ang kanyang fingerprint dito. Nagsisinungaling ka. Iyon ay isang komisyon sa promosyon. Hindi ko naintindihan ang bahagi tungkol sa isang magkasamang garantiya. Hindi mo naintindihan. Nakasulat ito sa itim at puti. Dagdag pa ang iyong fingerprint. Pumunta sa korte at sabihin sa hukom na hindi mo naintindihan. Binibigyan kita ng 3 araw para makuha ang 50,000. Kung hindi ko makita ang pera sa loob ng 3 araw, ang kaso mula sa legal department at ang writ of execution ng korte ay agad na ihahatid sa iyo. Kung hindi ko makita ang pera sa loob ng 3 araw, ang kaso mula sa legal department at ang writ of execution ng korte ay agad na ihahatid sa iyo. Umalis si Manager Hang, naiwan ang daan-daang galit na taga-nayon na nakapalibot kay Inman Cretodement. Hinaranggan si Inman sa kanyang pintuan ng buong nayon, ininsulto ng isang buong araw at gabi. Sa loob ng bahay ng kanyang tiyuhin na si Inman Khan, 2 palapag na gusali ang katatapos lang itayo. Ang bahay na pulang ladrilyo na estilo bansa ay giniba ng mga taga-nayon. Nagsindi sila ng siga sa harap ng pinto at nagbigay ng pinakamatinding banta. Inman, sa loob ng 3 araw, kung hindi mo ibibigay ang 500,000 para ayusin ang bomba ng tubig at hahayaang matuyo ang mga puno ng prutas sa buong nayon dahil sa kakulangan ng tubig, susunugan muna namin ang bahay na ito. Ang pinsan mong si Inli, na nakulong, ay hindi man lang naglakas loob na buksan ang bintana sa 2 palapag. Tay, hindi kami maaaring maghintay ng ganito. Talagang papatayin kami ng mga taong ito. Walang tubig ang nayon namin, pero mayroon ang inyen. Nabalitaan ko mula sa mga nagtitinda ng gulay sa bayan na nakapagtayo na ngayon ang inyen ng isang organikong sakahan sa ilang na inuupahan niya sa Sigiyaw. Kung tatawagan lang natin siya para resolbahin ang emergency, hindi natin mailigtas ang ating sarili sa pagbabayad ng 500,000 na iyon. Oo, tumatawag si Inyen. Ako ang tiyuhin niya sa ama. Mas matibay ang ugnayan ng dugo kaysa sa kahit ano. Hindi niya hahayaang mabuli ang tiyuhin niya hanggang sa mamatay. At sa sandaling iyon, sa ibabaw ng pinakamarangyang hotel sa sentro ng lungsod, nakasuot ng high-end na bespoke suit, nakatayo ako sa ilalim ng kumikinang na kristal na chandelier. Ang mataas na antas na forum tungkol sa integrasyon at pagpapaunlad ng modernong agrikultura at supply chain sa buong probinsya ay ginaganap dito. Bilang isang modelong kumpanya na sinusuportahan ng lungsod, pumirma lang ako ng isang eksklusibong taunang kasunduan sa supply na nagkakahalaga ng 30 milyon kasama ang pinakamalaking supermarket chain ng sariwang ani sa bansa. May hawak akong baso ng champagne at nakikipag-usap sa CEO ng supermarket group. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang personal kong telepono sa aking bulsa. Hawak ang aking baso, lumingon ako at pumasok sa tahimik na VIP lounge sa labas ng banquet hall. Pinindot ko ang answer button. Anong problema? Isang malaking sakuna ang tumama sa nayon.
Sumabog ang bomba ng tubig ng Luan Company. 2 araw na kaming walang tubig. Mamamatay lahat ng puno ng prutas sa nayon. Hinaharang na ngayon ng mga kapitbahay ang aming pintuan. Inyang, bumalik ka agad dala ang iyong lumang motor na dekuryente para iligtas ang araw. Basta't babalik ka at kukuha ng tubig, malilimutan mo ang lahat. Ang tubig. Ikaw ang nagtakda ng presyo para sa tubig. Oo, Xiao yan. Alam ng iyong tiyuhin na mali siya. Dati, ang iyong tiyuhin ay nabulag ng kasakiman, nalinlang ng masamang kumpanyang iyon. Hindi mo maaaring tanggihan na tulungan ang mga namamatay. Ako ang iyong tiyuhin sa ama. Kung hindi ka babalik, ililibing ako ng mga taong ito ng buhay. Inman Inli, tumanda na sila. Ang kanilang memorya ay mas masahol pa sa aso. Ang araw na umalis ako sa bayan sa harap ng daan-daang tao. Ang dokumentong iyon ng kusang pagpapalaya mula sa pananagutan at paghahati ng mga ari-arian, na nagkusa na maglagay ng kanilang fingerprint sa pula. Inakusahan mo ako ng katiwalian, ng pagkita ng maruming pera sa pamamagitan ng pagtanggap ng 100,000 na komisyon. Hindi ka nag-atubiling itapon ako na parang basura, at pagkatapos ay pumunta ka at dinilaan ang mga bota ng kumpanyang iyon ng kapital. Nang umalis ako, nakasulat ito sa itim at puti, malinaw. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa akin ang supply ng tubig ng nayon. Inyangan, hindi ka maaaring maging walang puso. Kaya mong pasanin ang responsibilidad para sa buhay ng daan-daang tao sa nayon, huwag mo akong i-blackmail gamit ang buhay ng mga kapitbahay. Nang ilagay nila ang kanilang mga fingerprint, sino sa kanila ang nag-atubili? Ibinaba ko ang telepono ng walang pag-aalinlangan at ibinalik ang bagong card na ito sa blacklist. Pagkatapos ay itinulak ko ang pinto. Sa bulwagan ng bangkit, dumagundong ang palakpakan. Ang mga kilalang tao sa mundo ng negosyo ang nagdiriwang ng kooperasyong nakamit. At 12-dosenang kilometro ang layo sa mga tigang na bundok na iyon, pilit na sinunggaban ng mga taga-nayon si Inmensa at pinilit siyang ilagay ang kanyang fingerprint. Pinilit nila siyang isanla ang kanyang natitirang taniman at ang sirang bahay na ito bilang kabayaran para sa buong nayon. Tay, may ideya ako. Kailangan lang nating pumunta sa bukid ni Injan sa gabi, sirain ang lumang motor na iyon, at ibalik ito sa dati. Bukas ng madaling araw, kapag may tubig na ang buong nayon, sino ang magtatanong sa atin? Baka magpasalamat pa sila sa pagliligtas sa buhay ng lahat. Ang kalokohang teoryang ito ni Inli ay nagbigay kay Inman Khan, sa kanyang kawalan ng pag-asa, ng isang katawa-tawang kislap ng pag-asa. Nanginginig, kinuha niya ang huling ilang libong yuan mula sa kanyang bulsa at itinulak ang mga ito kay Inli. Samantalahin ang katotohanang natutulog sila sa madaling araw. Tumalon ka sa bintana sa likod, pumunta sa nayon, at maghanap ng mga malalaking tao. Dalhin mo sa akin ang motor na iyon. 2:00 ng madaling araw ng araw na iyon, nagbayad ng malaki si Inli para umupa ng 2 tamad na tagalungsod na karaniwang nagtatamad, at dumating sila sakay ng isang van. Malapit na sila sa labas ng organikong bukid ng Inyan sa Tianyan sa Sigiaw. Sa kanilang isipan, ang bukid ay binubuo lamang ng isang bakod na alambreng may tinak at isang kubo na may pawid. Ang simpleng pagputol sa bakod na alambre, pag-angat ng makina, at pagkarga nito sa truck ay magmumukhang hindi nakakapansin. Hindi nila alam na ang kanilang kinakaharap ay hindi na isang tradisyonal na taniman ng mga halaman sa kanayunan, kundi isang modernisadong negosyong pang-agrikultura na may mga ari-arian na higit sa 10 milyon. Si Inlay, na may hawak na malaking hydraulic shear, ay tumawid sa isang protection na bakod sa pinakadulong perimeter ng bukid. Pagkatapos, kasama ang 2 lalaki, dumiretso siya sa hiwalay, kontrolado ang temperatura na silid ng bomba sa gitna ng bukid. Bilisan ninyo, iyan ang lumang makina. Kilala ko ang base nito. Tanggalin ang mga bolt ng pagkakabit at bunutin ito. Ngunit nang mailagay na ng isa sa mga layabout ang susi sa bolt ng makina, sa buong kalangitan ng bahay bukid, sabay-sabay na kumikislap ang lahat ng 16 na makapangyarihang high-intensity security lights, na bumubulag sa kanila ng isang puting ilaw na napakatindi na parang araw. Ang nakasisilaw na silo ay nagpasigaw kina Inli at sa iba pa sa sakit. Kaagad pagkatapos, ang pinakamataas na antas ng alarma sa seguridad ay sumaire sa katahimikan ng gabi na may napakalakas na tunog na nakabibingi bago pa man makariyak si Inli at ang iba pa sa liwanag.
Mahigit 100 propesyonal na gwardya, na nakasuot ng itim na uniporme, ang nakapalibot sa kanila. Manahimik ka. Sa takot, naramdaman ni Inli na humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nanghina ang kanyang mga binti, at napaluhod siya sa maputik at basang damuhan. Halos 15 minuto ang lumipas, dinala si Inli ng mga pulis bago sila umalis. Ako, na nakasuot ng formal na kasuotan, kasama ang aking sekretarya at ang pinuno ng seguridad, ay dahan-daang lumabas ng gusali ng opisina. Nang makita ako ni Inli, na parang isang nalulunod na taong kumakapit sa mga dayami, ay nagsimulang sumigaw ng hysterical, walang pakialam sa kahit ano. Inan, magpaliwanag ka agad. Ako ang kapatid mo. Pumunta lang ako para tingnan ang iyong kagamitan. Hindi ito pagnanakaw. Pamilya kami, kasama. Ako si Inyan, ang legal na kinatawan ng Tianyan Agricultural Technology Company. Ito ang legal na kawani ng aming kumpanya. Siya ang lubos na kakatawan sa kumpanya at makikipagtulungan sa inyong investigasyon. Agad na humakbang ang legal director sa likuran ko. Hawak ang isang makapal na kahon ng mga dokumento. Ilang dokumentong may pulang selyo ang iniabot sa opisyal. Kasama, kumusta? Ito ang full-angle surveillance footage at ang ulat ng pagtatasa ng asset ng kagamitan. Ang high-voltage pulse motor na sinubukan nilang sapilitang baklasin ay hindi isang ordinaryong kagamitang pang-agrikultura, kundi isang pangunahing bahagi ng kuryente na independenteng binuo ng aming kumpanya at isang may kakayahang kagamitan. Ang tinasa na halaga ng sistemang ito ay 400,000 yen. Sinira ng mga individual na ito ang mga pasilidad ng seguridad, gumamit ng mga propesyonal na kagamitan upang may sagawa ang pagnanakaw, at sinubukang sapilitang baklasin ito, na bumubuo ng isang tipikal na tangkang pagnanakaw ng gang na may kasamang pagsalakay sa bahay. Bukod pa rito, dahil ang bagay na pinag-uusapan ay isang pangunahing asset ng kumpanya, ang pagbuwag nito ay maglalagay sa aming libu-libong pananim sa panganib ng tagtuyot at kamatayan, na may potensyal na pagkalugi sa ekonomiya ng milyon-milyon. Hindi ito isang simpleng usapin ng kaayusan ng publiko, kundi isang seryosong kriminal na pagkakasala na may labis na kakilakilabot na mga pangyayari at isang malaking epekto. Bukod pa rito, sinubukan nilang makialam sa produksyon at operasyon ng kumpanya. Kung mayroon silang anumang dahilan, maaari nila itong ipaliwanag mamaya. Sige lang, Inyang, walang awa ka. Ikaw ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Ang balitang si Inli ay naaresto ng kriminal ay nakarating sa Nayon kinabukasan. Para kay Tio Inmanken, na malapit nang bumagsak, ang balitang ito ay parang isang biglaang pagbagsak. Para makalakam ng pera at umupa ng abogado para mailigtas ang kanyang anak, at para harapin ang mga utang ng mga taga-nayon at ng kumpanyang luyuan, ang tanging nagagawa niya ay ang mamitis ng lahat ng mansanas sa bundok na hindi pa hinog, mga mansanas na hindi kinakain kahit ng mga ibon. Siguro isang aso. Wala kahit isang aso. Ang tanging nagagawa niya ay ang mamitis ng lahat ng mansanas sa bundok na hindi pa hinog, mga mansanas na hindi kinakain kahit ng mga ibon. Mga sirang-ani, lahat ay sapilitang pinupulot, na pumupuno sa 3 malalaking truck. Sinubukan niyang dalhin ang basurang iyon sa pinakamalaking pamilihan ng pakyawan ng sariwang ani sa lungsod upang subukan ang kanyang swerte. Sa kanyang maling akala, maraming tao sa lungsod, at hanggat mababa ang presyo, palaging may mga sakam na nagtitingin na handang kumuha nito. Ngunit hindi niya alam na nagbago na ang panahon, o nasa pamilihang ito ng pakyawan at sariwang ani, ang pangunahing tagapagtustos ay ako, ang mismong lalaking pinalayas niya sa bayan. Nang umagang iyon, ang pamilihan ng sariwang ani ni Janan ay abala sa mga aktibidad. Nakayuko at nalulungkot ang aking ulo, nakatayo ako sa gitna ng bulwagan, mapagkumbabang nagmamakaawa, mahigpit na nakakapit sa isang tagapamahala ng pagbili sa supermarket na nakasuot ng suit. Manager Liu, Big Boss, maawa po kayo at bilhin ninyo sila. Puro natural na mansanas sa gilid ng bundok ang mga ito, pero ngayong taon dahil sa tagtuyot. Medyo maliit lang sila, pero mura lang talaga ang presyo. Hindi ko sinusundan ang merkado. Nagbebenta ako ng kilo, 30 sentimo. Hindi, 20 sentimo kada kilo. Magbigay kayo ng kahit anong presyo. Kahit ang mga truck ay kunin nyo na agad. Matanda, napunta kayo sa maling lugar. Sinasakop ninyo ang pinakamataas na kalidad ng sariwang ani sa ating probinsya. Para sa tambakan ng basura.
Nangangahas kayong magdala ng mga depektibong produktong ito sa merkado na kahit baboy ay hindi makakain. Kung ilalagay natin ang mga ito sa mga istant ng ating supermarket chain, ano ang mangyayari sa reputasyon ng ating tindahan? Ang mga nagtitinda sa kalye at mga driver ng refrigerated truck na dumadaan ay tumigil at humagalpak ng tawa at nagturo. Tama, matanda. Nababaliw ka ba sa pera? Hindi mo man lang tinitingnan kung anong uri ng paninda ang tinatanggap sa merkado ngayon. Buksan ang iyong mga mata at tingnan. Anong mga pamantayan ang hinihingi ng high-end market ngayon? Tumangala si Inman Kang, sinusundan ang daliri ni Manager Liu. Isang corporate promotional video ang paulit-ulit na ipinalalabas sa napakalaking screen. Maganda ang pagkakagawa. Sa mga larawan, isang ganap na automated sprinkler irrigation system ang nagre-reflekta ng mga bahaghari sa sikat ng araw. Ang pinagsamang tubo ng tubig at pataba ay tumpak na nagbasa sa bawat pulgada ng lupa. Ang mga kumpol ng mabibilog, bilog, at hindi nasirang ubas, sa ilalim ng high-definition lens, ay naglabas ng nakakatakam na sigla. At sa pagtatapos ng promotional video, lumitaw sa screen ang kumikinang na gintong letra, tagapagtatag ng Tianyan Inyang Agricultural Technology Group. Nanginag si Inman Kang sa buong katawan. Nanghina ang kanyang mga binti. Kita mo, ang organikong prutas na ipinadala ng Tianyan Agriculture ay ang tunay na hinahangad na uri. Bago pa man ito mahulog mula sa puno, nabili na ito sa mataas na presyo ng malalaking negosyante. Ang 3 truck mo ng basura, kahit ibigay mo pa ang mga ito nang may bayad na ang pagpapadala, walang may gusto nito. Si Manager Liu, na parang nagtataboy ng mga langaw, ay ikinumpas ang kanyang kamay. Tumalikod siya para umalis. Sa sandaling iyon, biglang nagpakita ng lubos na magalang at mapagpanggap na ekspresyon si Manager Liu. Mabilis, sa itaas ng malaking lobby, isang hugis singsing, transparent na koridor na salamin. Naroon ang opisina ng administrasyon ng palengke. Isa itong eksklusibong VIP trading room para sa mga pinakamahalagang kliyente. Natulala si Inman Ken sa direksyong mabilis na dinaanan ni Manager Liu sa napakalaking soundproof glass ng VIP room. Nakita niya ang ilang matataas na ranggo at nakasot na mga boss na nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa na mahogany, at sa pangunahing upuan ay ako. Sa gitna ng maingay at maingay na karamihan ng trading lobby, sinalubong ng tingin ko si Inman K. Hindi ko siya nginitian ng isang ngiti ng tagumpay. Hindi ko rin siya inakusahan ng galit, sinulyapan ko lang siya ng patagilid na may napakakalmang ekspresyon. Ang tinging iyon ay parang pagmamasid sa isang maliit na butil ng alikabok sa gilid ng kalsada. Nanginag ng malakas ang mga labi ni Inman Cage. Bigla, napahawak siya sa kanyang dibdib gamit ang 2 kamay. Nagpakawala siya ng isang nakakadurog pusong at desperadong ungol, pagkatapos ay umikot ang kanyang mga mata. Diretso siyang bumagsak sa tumpok ng mga bulok na mansanas na naglalabas ng maasim at mabahong amoy. Na-stroke si Inman at naparalisa. Nang dumating ang legal team mula sa kumpanyang aluan, nakahiga pa rin siya sa kanyang sira-sirang bahay. Muling hinaranggan ni Manager Han, kasama ang pangkat ng mga nangongolekta at ang mga nagpatawag sa korte, ang pasukan sa nayon. Nahukay na nila ang mga tubo ng network para mabayaran ang utang, ngunit hindi iyon sapat para mabayaran ang tinatawag na 500,000 na multa. Sa pagkakataong ito, ipinakita ni Manager Han ang pinakamasakim na kuko ng kapital. Naglabas siya ng makapal na tambak ng mga kasunduan sa paglilipat ng lupa, na pinipilit ang buong nayon na pumirma kung hindi sila makakabayad ng cash. Pagkatapos, babayaran nila ang mga karapatan sa konsesyon sa kanilang mga taniman ng prutas. Pirmahan, at ang daan-daang ektarya na ito ay magiging bahagi ng aming Liyuan Company. Aalis ka sa nayon o mananatili ka at magtrabaho bilang pansamantalang manggagawa para sa aming kumpanya, na binabayaran araw-araw. Ang daan-daang taga-nayon ay namumutla ang mga mukha. Ang mga matatanda ay nakaupo sa lupa, umiiyak. Ang pagkawala ng kanilang lupain ay parang pagkawala ng kanilang dahilan para mabuhay. Desperado na pinoprotektahan ni Tia Hang ang kanyang titulo sa lupa, habang umiiyak ng walang tigil. Punong bayan, hindi kami maaaring pumirma. Kung pipirma kami, magiging pulubi kaming walang tirahan. Hindi kami maaaring pumirma. Kahit na kailangan kong mawala ang lumang buhay na ito, hindi mahalaga. Mga kapitbahay, pumunta tayo sa lungsod at magmakaawa kay Inyang. Ngayon, siya na lang sa buong mundo ang makapagliligtas sa atin.
Sa harap ng lubos na kawalan ng pag-asa, walang kwenta ang dignidad. Ilang dosenang kinatawan ng nayon ang nag-ipon ng kanilang huling pera para sa biyahe. Umupa sila ng dalawang sira-sirang open-top pickup truck at, pagkatapos ng 3 oras na pag-ugong sa hangin ng Taglagas, nakarating sila sa mga tarangkahan ng Tian Agricultural Technology Group sa labas ng lungsod. Inyang. Jeff Ain, ang mga taga-nayon ay naparito upang magpatira pa sa harap mo. Nang makita ng aking sekretarya ang eksenang ito sa monitor at dumating upang ipaalam sa akin, ako ay nasa silid pulungan at nanunood ng ulat ng panahon tungkol sa agrikultura sa probinsya. Pumunta ako sa bintana na abot kisame. Tiningnan ko ang mga taga-nayon na, nakapila, lumuhad sa aspalto sa labas ng pangunahing tarangkahan, ang kanilang mga noo ay nakadikit sa malamig na lupa. Ang kanilang unang kasakiman ay nabasag na ng mga aral ng realidad. Isinuot ko ang aking trench coat at, kasama ang legal director at ilang security guard, itinulak ang kahangahangang electric gate at umalis. Nang makita akong lumabas, tumayo ang pinuno ng nayon, ang kanyang mukha ay may bahid ng luha. Alam naming mali kami, aniya. Nilinlang tayo ng Inmenken at ng walang pusong grupong iyon, iniwan tayong wasak, at mawawala pa nga ang ating lupain. Magkaroon ka ng malaking puso at iligtas ang nayon. Kahit nakailanganin ka naming paglingkuran na parang mga baka at kabayo, basta't mapapanatili namin ang ating lupain. Punong nayon, noong nilagyan mo ng pulang tinta ang iyong mga fingerprint para pilitin akong umalis, naaalala kong sinabi ko, buhay at kamatayan, pagbibigay at pagtanggap. Ang bawat tao ay Panginoon ng kanilang sariling kapalaran. Kayo, sa pamamagitan ng pagnanasa sa mga mura at huwad na bentahe, ay madaling ibinigay ang mismong dahilan ng pagkakaroon ng nayon sa isang grupo ng mga manloloko. Hindi lamang ninyo niyurakan ang aking mga pagsisikap kundi pati na rin ang inyong sariling pag-atras. Dapat ay nilunok ninyo mismo ang mapait na bungang ito, ngunit ang mga ninuno ng aking pamilya ay nakalibing sa lupaing iyon. Ang aking ama ay nakalibing doon. Ako, si Inyang, ay maaaring hindi makilala ang Inmenken, ngunit hindi ako maaaring tumayo at panoorin habang ang nayon na nakakita sa akin na ipinanganak at lumaki ay nilalamon hanggang buto ng isang grupo ng mga kapitalistang manloloko na nagkukunwaring mga teknolohikal na imbentor. Xiaoyan, handa ka bang pangasiwaan kami? Hindi ako gumagawa ng kawang-gawa. Ako ay isang negosyante. Kung gusto mong ako ang mamahala, mula ngayon, ako ang gagawa ng lahat ng mga patakaran ng nayon. Punong Zan, ipaalam mo sa flotilla. Dalhin ang lahat ng mga file ng TESDM at bumalik kasama ko sa nayon. Ngayon gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na hawakan ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Inyang. Pagkalipas ng 1 oras, 5 itim na commercial van, na may nakakapangilabot at hindi maikakailang presensya, ang maingay na pumasok sa patio ng People's Committee, na tuluyang humarang sa collection fleet ni Manager H. Bumukas ang mga pinto, at lumabas ako ng kotse na nakasuot ng isang perpektong Amerikana. Sa likuran ko ay may 2 piling abogado, na nakasuot din ng Amerikana. Nang makita ako ni Manager 1, ay nagulat sa una, pagkatapos ay nakilala niya ako bilang siya mismo, isang baguhang mayaman mula sa sektor ng agrikultura sa probinsya. Nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit lumapit pa rin siya, nagkunwaring kalmado. Kung hindi man ito ang pinuno ng Tianyan Group, na matagumpay na bumabalik sa kanyang bayan. Ngunit ngayon ang araw na legal na sisingilan ng aming kumpanya sa yuan ang mga utang nito. Makikialam ka ba sa normal na proseso ng batas? Sa paniningil ng mga utang, Chief Zan, basahin mo rin ito sa kanya. Ayon sa autorisadong pagkakakilanlan mula sa Provincial Administration of Quality and Technology Supervision, ang tinatawag na Smart Water Pump, na may yacht na ibinenta ng iyong kumpanya sa bayang ito, ay may panloob na motor na sa katunayan ay isang refurbished scrap industrial motor na may peking power rating na hanggang 300%, at wala itong mandatory safety certification ng estado. Ito ay isang ganap na may depekto at substandard na produkto. Nagsisinungaling ka, mayroon kaming kontrata. Isang kontrata, sabi ko nang may malamig na ngiti. Dahil gumamit ang kumpanya ninyo ng mga depektibong produkto para sa mapanlinlang na pag-aanunsyo, at pumirma rin ng mga kontrata na may mga nakatagong sognay at palihim na nagdagdag ng mga ilegal na kaso, lahat ng ito ay maituturing na seryosong pandaraya sa komersyo.
Opisyal ng kinakatawan ng aming Tianyan Group ang lahat ng mga taga-nayon sa paghahain ng reklamo sa Economic Investigation Unit ng pulisya ng munisipyo. Dagdag pa ng legal director na nakatayo sa likuran ko, may ay dadagdag ako. Dadalhin ng aking legal team ang kasong ito hanggang sa huli, hanggang sa matanggal namin ang huling bahagi ng balat ng inyong kumpanya at ang inyong legal representative ay nananahina sa isang makinang panahin ng bilangguan. Ngayon, isama ninyo ang inyong mga tauhan at umalis kayo sa aking nayon. Sumulyap si Manager Hang sa legal team na naghihintay sa likuran ko, pagkatapos ay sa mga taga-nayon na, nang makahanap ng haligi ng suporta, ay muling naikuyom ang kanilang mga kamao, alam na sa pagkakataong ito ay nakatagpo na sila ng kanilang katapat. Hindi na siya nang ahas na magsalita pa at, kasama ang kanyang collection team, ay tumakas palabas ng nayon sa kahihiyan. Sa buong patio ng komite ng nayon, dumagundong ang mga sigawan at hiyawan. Yumuko ng malalim ang napakaraming taga-nayon sa direksyon ko. Sa pagkakataong ito, ang pasasalamat sa kanilang mga mata ay lubos na dalisay. Ang pagpapatalsik sa Luyuan Company ay nakalutas lamang sa agarang problema ng nayon. Upang tunay na mabuhay muli ang lupang ito, kinailangang gibain ang lahat at magsimula sa simula. Kinabukasan, pumasok sa nayon ang engineering caravan ng Tianyan Group. Hindi lamang sila nagdala ng mga bagong-bago, mataas ang pamantayan, at malalaking tubo, kundi pati na rin ang luma at karaniwang dekuryenteng motor na dala ko ilang taon na ang nakalilipas. Ngayon lamang, matapos ay upgrade ang mga teknikal na kagamitan ng aking sakahan, ipinagmamalaki nito ang isang maayos na variable frequency drive system, na sinabayan ng malakas na dagandong ng lumang motor. Muling damaloy ang tubig sa bagong network ng mga tubo. Habang dinidiligan ang mga bitak na taniman, lahat ng mga taga-nayon, na nakatayo sa mga bukid, ay hinayaan ang mga patak ng tubig na tumulo sa kanilang mga mukha at umiyak na parang mga bata. Ngunit ang tubig na ito ay hindi na isang libreng pananghalian. Dumating ang tubig, ngunit ang mga lumang patakaran ay kailangang baguhin. Ang mga panahong iyon na ako ang nagbigay ng pera at pagsisikap at nasiyahan kayo ng walang anumang hakbang ay hindi na babalik. Mula ngayon, ang Tianyan Group ang magiging ganap na kokontrol sa mga pasilidad ng tubig ng nayon. Ang singil sa tubig ay sisingilin sa pinakamababang presyo sa merkado. Walang dagdag ni isang sentimo, walang bawas ni isang sentimo. Kasabay nito, kung kaya at gusto ninyo, maaari kayong lahat sumali sa aking eco-friendly supply chain. Magbibigay ako ng libreng teknikal na payo at mataas na kalidad na mga panla. Isa lamang ang kinakailangan. Dapat ninyong mahigpit na sumunod sa mga pamantayan ng Tianyan Group na walang kontaminant sa pagtatanim. Ang pribadong paggamit ng mga ipinagbabawal na pestisidyo at pataba ay ganap na ipinagbabawal. Kung makakagawa kayo ng mga dekalidad na produkto, bibilhin ng Tianyan Group ang lahat ng ito sa taglagas sa presyong 20% na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Ang sinumang sumusubok na mandaya at makasira sa reputasyon ng nayon ay agad na aalisin sa listahan ng kooperasyon at hindi na muling tatanggapin. Walang kawang gawa, kooperasyon lamang, walang bulag na pahintulot, mga patakaran lamang. Iyan ang tunay na paggalang sa kanila at ang pinakamatagal na pagtubos. Nanginginig ang mga kamay. Ang alkalde ang unang time na pumirma sa kasunduan ng kooperasyon at nag-iwan ng kanyang pulang bakas ng daliri. Maliliit na mata, aniya, utang namin sa iyo ang buong buhay ng aming nayon. Mula ngayon, ituturo mo ang daan, at susunod kaming lahat sa iyo. Kung mayroon mang may lihim na motibo muli, personal kong babaliin ang kanilang mga binti. Daan-daang taga-nayon ang bumuo ng mahabang pila ng walang away o reklamo. Ang paggalang, pasasalamat, at pag-asa para sa isang bagong buhay ay makikita sa bawat mukha. Nang araw na iyon, tinakpen ng mga pulang bakas ng daliri ang kasunduan, na nagbubuklod sa kasunduan ng muling pagsilang ng isang nayon. Pagkalipas ng 3 taon, ang tagtuyot na iyon na tumagal ng isang siglo ay naging isang bagay ng nakaraan. Ang mahirap at walang buhay na lambak na iyon, na halos lamunin ng kapital, ay ganap nang nabago. Ang mga tigang na lupain at mga patay na puno na tumatakip sa mga bundok ay nalinas, at sa kanilang lugar ay lumitaw ang mga pamantayang terasa na mga taniman ng prutas, na pare-parehong pinlano ng Tianyan Group. Sa pagdating ng tagsibol, ang mga bulaklak ng peach at peras sa mga bundok ay kumikinang na parang makukulay na ulap. At sa taglagas,
Ang pinakamasarap na prutas ay nakasabit sa mga sanga, na naglalabas ng matamis at nakalalasing na aroma. Dahil sa high-end at cold-controlled logistics chain ng Tianyan Group, ang mga prutas ng Nayon ay direktang napupunta sa mga luxury supermarket ng mga pangunahing lungsod ng bansa. Ang kita ng mga taga-Nayon ay tumaas ng 5 beses kumpara sa nakaraan. Ang mga kabataang lumipat upang magtrabaho ay bumalik ng sunod-sunod. Ang bawat pamilya ay muling nagtayo ng kanilang mga tahanan, bumili ng mga kotse, at ang tawanan at kagalakan ay pumuno sa Nayon araw-araw. At sa pasukan ng Nayon ay nakatayo ang gate, na pinalaki at nirenovate, kahanga-hanga at marilag. Sa harap ng modernong silid ng bomba, pinagsama-sama ng mga taga-Nayon ang kanilang pera at nagtayo ng isang matangkad at mapusyaw na batong steel. Walang mga kalabisan na salita ng pambabola, 8 malalaki at nakaukit na karakter lamang. Kapag iniisip mo ang tubig, isipin ang pinagmumulan nito. Pagsisikap at puso. Pagsisikap at puso. Ito ay isang panghihinayang na nakaukit sa mismong buto ng isang nayon. Ito rin ang pinakamalaking paggalang na ipinakita sa akin. Isang hapon sa mga unang bahagi ng Taglagas, ako mismo ang nagmaneho. Bumalik ako sa Nayon upang siyasatin ang ani ng prutas ngayong taon. Pagpasok pa lang ng kotse sa Nayon ay napalibutan na ako ng mga masigasig na kapitbahay. Iginiit ni Tia Juan na ilagay ang isang basket ng mga bagong pitas na mansanas, ang pinakamalaki at pinakamapula, sa aking bowl. Namumula ang mga mata, hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, "Direktor, subukan mo ito. Ang mga prutas ngayong taon ay napakatamis. Kung wala ka, paano natin magkakaroon ng ganito kagandang araw ngayon?" Ngumiti ako habang kinukuha ang mansanas, pamilyar na binabati ang mga kapitbahay, nararamdaman ang init ng Nayon na matagal ko nang hindi naranasan. Gayunpaman, habang nadadaanan ko ang ilang sira-sirang pulang ladrilyo sa gilid ng Nayon, nakita ko ang isang pamilyar na figure. Ito ang aking tiyuhin na si Inman Ken. Nakaupo siya sa isang kalawangin at sirang wheelchair, marumi, may hawak na basag at yupi na mangkok, ang ilalim nito ay malalim na nakalubog. Si Inlan ay nagsisilbi pa rin ng kanyang sentensya sa bilangguan. Mula nang maparalisa dahil sa stroke, halos hindi na siya nakaligtas sa buwa ng kawanggawa ng Nayon, at namumugto ang kanyang bibig. Habang namumugto ang kanyang mga mata, tinitigan niya ang masaya at masiglang tanawin. Siya, na dating nagtangkang ibagsak ang buong Nayon sa halagang 10,000 yuan, ngayon, sa ilalim ng aking pamumuno, lahat ay patungo sa ibinahaging kasaganaan. Siya lamang ang walang hanggang nakahiwalay sa kasaganaan at kaligayahang ito. Iyan ang pinakamalupit na parusa nito, at ang pinakamakatarungan din. Hindi ako tumigil, pinindot ko ang accelerator, at mabilis na dumaan ang sasakyan. Sa tabi ng mga guho na iyon, sa bintana, ang amoy ng mga prutas sa bundok ay dumaan sa simoy ng gabi. Nang makita ang lupang ito na puno ng buhay, nakaramdam ang aking puso ng walang kapantay na kapayapaan at kaganapan. Ang tunay na lakas ay wala sa pagdurog sa masasama sa putik, kundi sa pagbangon mula rito, pagtatatag ng mga bagong patakaran, at pagdurog sa mga kasinungalingan ng may ganap na kapangyarihan. Nangangahulugan ito ng pagbabago sa kaluluwa ng isang lupain na may malawak na pananaw, ang lupang ito na puno ng prutas. Sa wakas, natagpuan nito ang malinaw na landas nito, at ako ang may mabigat na responsibilidad sa lipunan.